Minimal sa oras dito tayo sama-samang manalangin. Itaas po natin ating mga kamay. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga banal at dakilang salita. Let us pray. Hallelujah. Dakilan mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong dakilan mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming buong pusong pagsambat, pasasalamat sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Biyaya at pagpapala na hindi mabilang sa aming mga kamay. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin. Pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Sa oras nito, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain ng aming pakikinig ng mga banal mong salita. Batid mo ang aming pangangailangang espiritual. Kasangkapanin mo ang iyong bang lingkod upang mapunuan ang lahat ng ito sa mga puso't isip ng aming mga kapatiran. Patubayan mo kami, mahal na Panginoon. Anoint the words, Lord. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Minamahal para sa ating buhay ni Diyos. Sabi ng banal na Biblia, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Amen? Ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay. Sabi ng Biblia, at sabay-sabay tayong sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Yan po ang mga anak ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, in a give double honor and respect. To our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Strad Almeda, the intent prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating mahal na pastor. At ganoon din naman mga minamahal, sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, beloved co-workers, beloved co-preachers, at sa lahat ng ating mga mag-aawit, ating beloved musician, at ganoon din naman mga minamahal sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, sa oras nito. Mga minamahal, pleasant afternoon po sa inyo pong lahat. Mga minamahal, kagalakan po namin ang makita kayo, ang makasama kayo, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, umaapaw na kagalakan. Mga minamahal, kapag aming nakikita ng mga anak ng Diyos sa isama-samang nagbibigay papuri at sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, mga minamahal, at mula Luzon, Visayas, buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga nearby na mga outreach, mga minamahal, at ganoon din naman sa lahat po ng ating mga Muslim brothers po dito po sa dako ng Zamboanga, at sa lahat ng naabot, mga minamahal ko, ng gawain ito, sa ating pong mga minamahal webcast viewers, mga minamahal sa iba't ibang panig ng bansa, sa dako ng New Jersey, sa dako ng Calgary, sa dako ng Grand Ferry, mga minamahal, sa dako ng Dubai, sa dako ng Australia, sa dako ng Malaysia, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Singapore, ilan sa ating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ipagpasensya po ninyo, minamahal, hindi po namin po kayo maisa-isa. Amen. Gawa ng ang ating oras ay limitado po, mga minamahal. Alas 2:15 na po. Kaya halaga, mga minamahal, na may pangaral natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesus na siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa, minamahal. At ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ang ating mga sarili. And let's talk about the topic, crush but not destroy. Amen, crush but not destroy. Mga minamahal, dinurog pero hindi nawasak. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang unang talata, mga minamahal, nating pag-aaralan from the book of 2 Timothy chapter 3 verse 12, kaili po sa ating mga beloved Bible reader. Amen. From the book of 2 Timothy chapter 3 verse 12. He and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 3,
talata po ay 12. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya, ay praise Lord, hallelujah. O at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo, Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng unang talata. Unawain po nating mainam, mga minamahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, 2 Timothy chapter 3, verse 12, ang sabi ng Biblia, "Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Sa Tagalog, mga minamahal, lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan, it means living in righteous life, in righteous living. Kapag ikaw ay mamuhay ng may kabanalan, ikaw ay namumuhay ng matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang sinumang mabubuhay na may kabanalan kay Kristo ay magbabata, mga minamahal, ng maraming pag-uusig. They shall suffer many persecution. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay, mga minamahal, prediction na nakasulat sa banal na Biblia that, mga minamahal, those who live in godly life shall suffer many persecution. Amen? Ito pong persecution na ito, hindi lang po ito persecution galing sa ating mga loved ones. Amen? Itong persecution na ito, hindi lang po ito galing sa mga unbelievers. Itong persecution na ito, the first persecutor of a Christian, hindi po yung ating mga kaibigan, hindi po yung ating mga loved ones. Yung number one persecution sa mga believer or persecutor sa mga believers, walang iba kundi ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kapag ikaw ay nag-aasam na mamuhay ng may kabanalan, ikaw ay nag-aasam na mamuhay ng matuwid, dahil naunawaan mo, mga minamahal, binuksan ng Panginoon ang puso mo, binuksan ng Panginoon ang isip mo, mga minamahal, na kapag ikaw ay mamuhay ng matuwid, mamuhay ka ng may kabanalan, may langit na inihanda ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa iyo. Amen? Kaya nagsusumikap ka. Amen? Ipinamamuhay mo ang, mga minamahal, pamumuhay ng may kabanalan. Ipinapamuhay mo ang pamumuhay na may katwiran sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw mo magkasala. Nagsusumikap ka na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutan ito. Gusto mong maging matuwid, gusto mong maging sakdal, gusto mong maging kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon dahil gusto mo ng langit ang banal na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung tayo po'y wala pa sa mahal na Panginoon, wala po yung ganitong, mga minamahal, ganitong kalalim ng desire sa ating mga puso na lumakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon dahil hindi natin naunawaan ang kahalagahan ng langit at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Nung tayo po'y mapadako sa banal na gawain ng mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, every time na tayo po'y nakakarinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, lalong lumalalim ang baon ng ating pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating pinag-aaralan, the moment that you give your life to Jesus, nagiging target ka ni Satanas. Ulitin ko po, the moment that you give your life to Jesus, nagiging target tayo ng kaaway. Whether we like it or not, dahil yan po ang reality sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na once na kapag ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, sino po dito ang nagbigay ng buhay sa mahal na Panginoon? Itaas po ang kamay. Yung iba, ayaw magtaas ng kamay eh. Kanino nyo ibinigay ang buhay niyo? Bakit ayaw nyo magtaas ng kamay? Kanino po ninyo ibinigay ang buhay niyo? Lahat ng nagbigay ng buhay sa mahal na Panginoon, itaas po ang kamay. Huwag po kayo matakot, hindi po kayo makukulong. Ha? Sabi ng banal na Biblia, once, mga minamahal, the moment that we give our life to Jesus, nagiging target tayo ni Satanas. Tayo po yung number one target ng kaaway. Ayaw niyang mapunta ka ng langit. That's the point. Everybody shout, praise the Lord. Ayaw niya na mapunta ka ng langit. Dahil ang langit, alam ni Satanas kung gaano kasarap ang langit. Bakit ko po nasabi na alam ni Satanas kung gaano kasarap ang langit? Dahil galing siya ng langit. Before siya naging Satanas, ang pangalan niya ay Lucifer. Mga minamahal, kanang kamay siya ng mahal na Panginoon. Alam niya kung gaano, mga minamahal, kaganda ang langit. Amen?
Dahil galing siya doon. Kaya nga, nagsusumikap siya at all cost, gagawin ng kaaway na hindi ka mapunta ng langit. Ikaw, ako, tayo na nagdi-desire ng langit, gagawin at gagawin ng kaaway ang lahat ng pwede niyang gawin para hindi tayo mapunta ng langit. Amen? Galit ang kaaway, mga minamahal sa atin. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Dahil si Satanas, si Lucifer, isang beses lang siyang nagkasala, pero kinondemn agad siya ng ating mahal na Panginoon. Imagine ha, isang beses lang siyang nagkasala, hindi na siya pinatawad ng Panginoon, hinatulan agad siya ng Diyos, hinusgahan siya agad ng mahal na Panginoon. Galit siya sa ating mga tao, dahil kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, pinatatawad tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Diba? Gaano, mga minamahal, yung gaano kalaki yung favor sa atin ng mahal na Panginoon? Ilang beses na ba tayong nagkasala? Nabibilang niyo po ba? Ilang beses na ba tayong nagkamali? Ilang beses na ba nating sinaktan ng Panginoon? Ilang beses na ba tayong sumuway? Ilang beses na ba nating tinakbuhan ang tawag ng Diyos? Ilang beses na ba nating, mga minamahal, itinatwa ang mahal na Panginoon? Napakaraming beses na. Napakarami na nating pagkakamali. Pero still, mga minamahal, makita mo yung forgiveness ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, napakalaki, kung iisipin natin mabuti, napakalaki ng favor ng ating mahal na Panginoon. Pero wag nating kalimutan, the moment that we give our life to Jesus, nagiging target tayo ng kaaway ng Panginoon. Gagawin niya ang lahat. Amen? Iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema, iba't ibang kahirapan, iba't ibang mga suliranin. Gagawin ng kaaway hanggang tayo po ay mapagod, hanggang tayo po ay sumuko, hanggang tayo po ay ma-discourage, hanggang tayo po ay bumigay, hanggang tayo po ay bumitaw, hanggang tayo po ay umayaw, hanggang tayo po ay tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gagawin po yan ng kaaway lahat para tayo po'y mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Hanggang tayo mismo ang mag-decide na, Lord, hindi na ako magpapatuloy. Hanggang ikaw mismo ang mag-decide na, Lord, hindi na ako dadalo, hindi na ako sasamba, hindi na ako maglilingkod. Dahil sabi mo, mahal na Panginoon, na kapag maglingkod ako sa iyo, magiging maayos ang aking buhay. Amen? In this pulpit, yes, we preach. Amen? We preach, mga minamahal, in this pulpit, that when we following Jesus, mga minamahal, it includes blessing. Amen? Kapag sumunod tayo sa mahal na Panginoon, merong pagpapala. Following Jesus, ipinipreach natin sa pulpit nito, there's miracle. When we following Jesus, mga minamahal, it includes blessing, it includes breakthrough. Kapag tayo po'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon, totoo po yan, ipinapangaral natin in this pulpit na kapag tayo po ay maglingkod sa Panginoon, may biyaya. Kapag tayo po'y maglingkod sa Panginoon, may himala. Yes, ipinapangaral natin in this pulpit na kapag tayo po'y maglingkod sa mahal na Panginoon, kaya nating magtagumpay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. But following Jesus also includes pain and suffering. Amen? Merong pain, merong suffering sa paglilingkod, may sakit, may hirap sa paglilingkod dahil ang pagpasok ng langit ay hindi biro. Kaya hindi tayo pwedeng magpaising-ising Kristiyano kung langit ang ating puntirya. Dahil ang pagpasok ng langit ay hindi biro, mga minamahal. Kailangan dibdiban ng ating pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi po ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, nung hindi pa po tayo nagkukumit sa mahal na Panginoon, dahil nung nakilala natin ang Panginoon, hindi pa po ganun kalalim yung ating pagpapahalaga sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Pero dumating ang point, amen, na na-inlove tayo sa mahal na Panginoon. Sino po yung nakaranas na rito na na-inlove sa Panginoon? Gaano kasarap ma-inlove sa Panginoon? Di ba napakasarap? Yung inlove ka sa Diyos, kahit may pagsubok, praise the Lord pa rin. Everybody shout, praise the Lord. Hindi mo nakikita yung pagod, hindi mo nakikita yung lack of financial, hindi mo nakikita yung mga katitisuran, hindi mo nakikita yung layo ng iyong destinasyon, hindi mo nakikita yung, hindi mo nararamdaman yung puyat, mga minamahal, basta ang mahalaga sa iyo, iniibig mo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Nung na-inlove ka na sa mahal na Panginoon, amen, nag-commit ka na sa Diyos, ibinigay mo ng buhay mo sa mahal na Panginoon. Kaya't magtataka ka, nung hindi ka pa nagkukumit ng buhay mo sa mahal na Panginoon, wala pong mga resistance na nangyayari sa buhay mo. Wala pong mga hadlang, walang kumukontra, amen, sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Pero start na ikinumit mo ng buhay mo sa Diyos. Ibinigay mo na ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. The moment that you said, from this day forward, ibibigay ko na sa iyo ang buhay ko, mahal na Panginoon. Amen? Nasabi natin yun. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa sobra nating pagmamahal, naramdaman natin yung mga minamahal buhay na payapa sa piling ng Panginoon. Naramdaman natin yung buhay na sagana sa piling ng Panginoon, yung buhay na maayos. Naramdaman natin sa Panginoon yung buhay na punong-puno ng kagalakan. Naramdaman natin sa Diyos yung buhay na punong-puno ng kapayapaan. At dahil sa sobra nating pag-ibig sa mahal na Panginoon, winikan natin, mahal na Panginoon, mula sa araw na ito hanggang sa darating na panahon, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo, mahal na Panginoon. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay, habang ako'y may lakas, habang ako'y may hininga, ibibigay ko sa iyo ang oras, ang panahon ko, Panginoon. Paglilingkuran kita habang pumipintig ang aking puso. Amen? Yan po yung buhay ng mga tao, yung mga salita ng mga tao na nag-commit sa mahal na Panginoon. Amen? Kagaya sa amin, ng mga manggagawa, ibinigay namin ang buhay namin sa Diyos. Wala na po itong bawian. Sino po ba ang nagbigay ng handog sa ibabaw ng altar at ang altar ay unti-unting bumaba at bumalik sa naghandog? Wala po, minamahal. Kapag magbigay ka ng buhay mo sa mahal na Panginoon, wala na po itong bawian dahil ito po'y pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. The moment that you said, from this day forward, Panginoon, ibibigay ko na sa iyo ang aking buhay, mapapansin mo, mga minamahal, pahirap na ng pahirap ang mga pagsubok kasi nga po, target na tayo ng kaaway. Amen? Ikaw at ako ay target na tayo ng kaaway, minamahal. Amen? Hindi po niya pag-aaksayan ng oras at panahon yung mga unbelievers, yung mga taong hindi naglilingkod, mga minamahal sa Kanya, pagkatiyak na bagay na Kanya na po yun. Yung mga taong hindi nagdi-design ng langit, mga minamahal, hindi na po ito pag-aaksayan ng panahon ng kaaway. Pero ikaw at ako, tayo na nasa buong katotohanan, may katiyakan, mga minamahal, ang ating paglilingkod, na kung tayo po'y maging tapat sa paglilingkod, langit ang ating pupuntahan. Kaya, target tayo ng kaaway. Huwag kang magtaka, sabi ng Biblia. Don't be surprised kung merong dumarating na mga pagsubok sa buhay mo. Take note, target tayo ng kaaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oo, target tayo ng kaaway. Pero may Diyos tayo na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Basahin natin following verse, 1 Peter chapter 4, verse 12, after verse 13. Amen. From the book of 1 Peter chapter 4, verse 12 to verse 13. Beloved, think it is not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, he may be glad also with exceeding joy. Amen. Amen. Ito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 4, talata po ay 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Rejoice, sabi ng Biblia, but rejoice. Magalak tayo, instead na tayo po'y malungkot, instead na tayo po'y ma-discourage, amen? Dahil kagaya nga ng sinabi ko, gagawin ng kaaway lahat para tayo po'y sumuko. Gagawin ng kaaway lahat para tayo po'y mapagod. Gagawin ng kaaway para tayo ma-discourage, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gagawin ng kaaway upang tayo po'y manghina, manlumo. Tayo po ay mga minamahal mag-alinlangan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Ano po ang mangyayari? Okay?
Na-discourage tayo, opo, na-discourage tayo, na-disappoint tayo, gusto na nating bumitaw, gusto na nating tumalikod, gusto na nating umayaw, okay, aayaw tayo, amen, tatalikod tayo, bibitaw tayo dahil lang sa maraming mga pagsubok, hadlang sa paglilingkod, balakid sa pagpasok sa area ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay tumalikod, ano ang susunod na mangyayari? Do you think na magiging masaya ka? Do you think na magiging maayos ang buhay mo? Mapupuno ka ng kagalakan, magiging payapa ka kapag ikaw ay tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mas magiging worst ang sitwasyon mo, ang kagalakan mo kapag ikaw ay tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang totoo. Ang ating kaaway ay double crosser, mga minamahal. Kumbaga sa pagbibiyahe, dadalhin ka ng kaaway sa laot. Kapag ikaw ay nasa laot na, ihuhulog ka ng kaaway mag-isa. Amen? Ibig sabihin, sasang-ayunan niya yung desire mo. Amen? Sa unay, magiging maayos ang business mo. Sa unay, magiging maayos mga minamalang takbo ng buhay mo. Pero in the end, iiwanan ka ng kaaway sa laot at doon ay ihuhulog ka mag-isa hanggang ikaw ay malunod. Pero kapag ang Diyos ang kasama mo, sa Diyos ka sumama, kahit saan pumunta, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Don't be surprised, sabi ng Biblia. Huwag kang magtaka. Amen. Sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring nangyayari sa inyo na hindi karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak, sabi ng Biblia, but rather rejoice. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pala tayo dapat malungkot, dapat pala'y magalak tayo kung dumaranas tayo ng kahirapan, ng problema. Amen. Kapag dumaranas tayo ng pain, ng suffering, ng troubles in life, hardship in life, huwag tayong magtaka, huwag tayong magulat. Magulat tayo kapag walang pagsubok. Magulat tayo kapag walang trouble. Magulat tayo kapag walang suffering sa buhay natin. Amen? Dahil kapag walang suffering, walang trouble, walang kaguluhan, walang pagsubok sa buhay natin, ibig sabihin, kakampi natin ng dyablo. Amen? Kakampi natin ng dyablo kapag walang pagsubok. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Everybody say amen. Bakit tayo dumaranas ng pagsubok? Bakit tayo dumaranas ng kahirapan? Para ma-discourage tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero kung sa isip mo, sa mindset ng puso at isip mo, mga minamahal, nakalagay sa isip mo, mga minamahal na sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mapalad tayo kung dumaraan tayo sa anumang mga pagsubok at mga problema. Sabi ng Biblia, magalak kayo, huwag kayong magtaka. Amen? But rather rejoice kung kayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Magtaka tayo kung walang pagsubok, walang mga resistance sa buhay natin. Magtaka tayo kung walang trouble sa buhay natin. Amen? Dahil yan ay nagpapatunay na tayo po ay kakampi ng kaaway. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan tayo po ay, mga minamahal, palaging maging galak kapag may dumarating na pagsubok, problema, suliranin sa buhay natin. Dahil sa likod ng mga problema at kahirapan, may mabuting layunin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. But following Jesus also include pain and suffering. Following verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 8 after verse 9. Amen. From the book of 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For he know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that he through his poverty... 1 Corinthians 8, 9. From the book of 1 Corinthians chapter 8, verse 9. Amen. But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Amen. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 after verse 9. Ulitin po natin ang pagbasa. 4, verse 8 after verse 9. Amen. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to verse 9. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa ikalawang Korinto, Kabanata 4,
talata po ay 8 hanggang 9. Amen. Sa magkakabila-bila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung buhay ni Apostol Pablo na buhay natin ngayon. Everybody shout praise the Lord. Ito po yung nararanasan natin sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sa magkabila-bila ay nagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. Everybody shout praise the Lord. Amen. Yung word na hindi tayo naghihinagpis, amen, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito po yung buhay na hindi tayo, mga minamahal, nawawalan ng pag-asa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na kahit may pagsubok, nangingibabaw pa rin ang galak, mga minamahal at saya sa ating mga puso. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? And every side, everybody shout praise the Lord, kaliwat kanan na pagsubok, kaliwat kanan na problema, ang ating nararanasan. Say amen. Hindi pa po tapos ang problema, dumarating na naman ang panibagong problema. Yung nakakalungkot nito, may problema nga. Minsan, mga minamahal, may problema uli. Hindi pa nga tapos ang problema, may darating na naman na problema. Dahil kung pwede lang makausap mga minamahal ang mga problema, pwede nating sabihin, magpa-appointment naman kayo, wag naman kayo sabay-sabay. Di ba? Amen? Bakit kayo sabay-sabay? Pwede pang isa-isa lang? Palakpakan po natin ang dahil merong ganun mga minamahal, hindi pa katapos ang problema, darating uli ang isang problema, hindi pa nga nalulutas ang isa, may problema na naman uli. Amen? Kung pwede lang makausap ang problema, pwede ba nating sabihin sa kanila, pwede bang huwag kayong sabay-sabay? Magpa-schedule naman kayo, magpa-appointment naman kayo, sis, Brad. Amen? Uy, problema, uy, suffering, uy, faith, ano bang hardship sa buhay, pwede bang magpa-appointment kayo? I-schedule nyo yung hindi sabay-sabay. Pagkatapos ng isa, kasana lang kayo sumunod. Pero ang nakakalungkot, hindi po ganun Amen? Hindi po ganun. Sometimes, hindi pa tapos ang problema. Darating na naman, mga minamahal ko, ang isang problema, hindi pa tapos ang isa, darating uli ang isa. Kaya't makita mo, kailangan talaga natin ng strength na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi po natin ma-overcome ang bawat problema na darating sa atin in our own strength. Kaya kailangan natin mag-pray, Lord, we are weak, but Thou art strong. Panginoon, mahina kami. Sa ganang amin lamang, wala kaming magagawa. Hindi namin kaya ang mga problema. Panginoon, kailangan namin ng tulong mo. Mas mainam yung ina-admit natin sa ating sarili na mahina tayo kaysa nagmamayabang tayo na malakas tayo. Amen? Mas masarap yung, Lord, mahina kami. Kailangan namin ng tulong mo, mahal na Panginoon. Hindi namin kaya yung problema ito. Hindi po yung uri ng Kristiyanong confident tayo na sobrang confident natin sa bawat problema. Nakikita natin, maliit lang itong problema kahit hindi ako mag-pray, kaya ko to. Itong problema na to, maliit lang to, Lord. Kahit hindi ako magpakainit, kaya ko ngayon. Hindi mo alam ng malaking problema nagmumula sa maliit. Magugulat ka na lang, yung pinabayaan mong maliit na problema ay darating pala ang panahon na napakalaking problema pala nito. Kaya dapat maging concerned tayo sa bawat problema na dumarating sa atin. Huwag tayong kumumpiyansa, huwag tayong maging pabaya na kahit sa tingin natin ay malaking problema, iluhod na natin ang mga tuhod at manalangin sa mahal na Panginoon upang ang mga problema ito na kahit gaano kaliit ay hindi nahayaan ng Panginoon na lumaki pa ang mga problemang ito. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sabi ng English, we are trouble in every side. Amen. Kaliwat kanan, side by side. In every side, may trouble ang Kristiyano. Pero ang sabi ni Apostle Paul, we are trouble in every side, yet not distressed. Magkabila-bila ang mga pagsubok, ang panggigipit ng kaaway, ngunit hindi tayo naghihinagpis.
na nagtitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Dumarating po yung point na parang hindi na natin kaya ang problema. Dumarating po yung point na parang tayo naghihinagpis na. Dumarating po yung punto, mga minamahal, na parang wala ng kalutasan ng ating mga problema. Ngunit sa puso at isip natin, tayo nagtitiwala at nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa katapatan ng kanyang salita, sa katapatan ng kanyang pangako, na kailanman ay hindi na tayo iiwan at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! He knows our load limit. Alam niya kung gaano ka kalakas. Alam niya yung kakayahan mo. Alam niya yung load limit mo. Alam niya yung capacity mo. Alam niya yung kung hanggang gaano ka kalakas. Kaya sabi ng Biblia, hindi ipapahintulot ng mahal na Panginoon na dumanas tayo ng pagsubok na hindi kaya ng ating pananampalataya. It means kapag dumaan ka sa ganyang pagsubok, alam ng Panginoon na kaya mong lampasan yung mga pagsubok na yan sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya pag may binigay sa iyong pagsubok ang Panginoon, stand still and see the salvation of the Lord. Tumayo kang matibay at matatag at sabihin mo, Lord, ang problemang ito, sa tulong mo, alam ko kaya ko to. Dahil walang pagsubok na ibibigay mo sa akin na hindi ko kaya sa tulong mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa verse 9, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Amen? Inusig tayo ng kaibigan, loved ones. Inusig tayo ng kaaway. Inusig tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Pero hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng sunod, nilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Totoo po yan, linulugmok tayo ng kaaway. Amen? Pilit tayong pinahihirapan. Pilit tayong ibinababa ng kaaway. Amen? Cast down, sabi ng Biblia, but not destroy. Kinakrush tayo ng kaaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dinudurog tayo ng kaaway. Kinakrush tayo ng kaaway. Dinidestroy tayo ng kaaway. Linulugmok tayo ng kaaway. But yet not destroy. Hindi tayo nawasak. Bakit? Bakit hindi tayo nawasak? Although na linulugmok tayo ng kaaway, dahil meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya sa gitna ng ating mga pagsubok. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, when our Lord Jesus Christ was arrested in the Garden of Gethsemane, 3 o'clock in the morning, before ng pag-aresto sa mahal na Panginoon, amen, sa Garden of Gethsemane, that is 3 o'clock in the morning, every morning, imagine every morning, ang mahal na Panginoon kasama ng kanyang apostles, sila'y pumupunta sa Garden of Gethsemane, amen, 3:00 ng umaga. Anong ginagawa ng mahal na Panginoon? Nag-agonize, umiiyak. Everybody shout, praise the Lord. Nagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. 3 o'clock in the morning in the Garden of Gethsemane, sabi ng ating pinag-aaralan, when the Lord arrested in the Garden of Gethsemane, hindi po yun aksidente. May connection ang Garden of Gethsemane sa ating pinakamamahal na Panginoon. Why? Because Garden of Gethsemane, mga minamahal, ang ibig sabihin ng Garden of Gethsemane, that is, mga minamahal, oil press. Amen, oil press. At alam po ninyo, mga minamahal, sa Garden of Gethsemane, doon lamang po tumutubo yung olive tree. Amen? Yung olive tree, nagpo-produce ng olive fruit. Yung olive fruit, nagpo-produce ng olive oil. Ulitin ko po, mga minamahal, in the Garden of Gethsemane, doon lang po tumutubo yung olive tree. Yung olive tree, nagpo-produce, mga minamahal ko, ng olive fruit. Yung olive fruit, nagpo-produce ng olive tree. Nagpo-produce ito ng olive oil, mga minamahal, kapag ito po ay, mga minamahal, kinakrush, kapag ito po ay pinipiga, amen, amen, lumalabas yung katas ng olive fruit, kapag ang olive fruit ay pinipiga, nagkukos, mga minamahal, ng olive oil. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ito'y kinakrush, yung point ko po dito, mga minamahal, ang ibig sabihin, yung word na crushing, mga minamahal, ito po pala importante sa paglilingkod sa ating mga Kristiyan. Yung minsan, dinudurog tayo. Amen. Yung sobra tayong pride, sobra tayong magmamataas.
Dinudurog tayo ng Diyos dahil ayaw ng mahal na Panginoon maging palalo tayo. Ayaw ng Panginoon na maging mayabang. Ayaw ng Panginoon na maging mapagmataas tayo. Kaya kahit preacher ka, kahit worker ka, kahit anong kalagayan mo sa iglesia, kapag nakikita ng Panginoon, ang puso mo ay nagpapalalo, dudurugin ka ng ating mahal na Panginoon. Magugulat ka na lang, mga minamahal. Dudurugin ka ng Diyos. Pero kapag ikaw ay magpakumbaba, mga minamahal, pipigain ang pride mo ng mahal na Panginoon. Amen? Hanggang ikaw ay matutong magpasakop, hanggang ikaw ay matutong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kapag pinipiga ang olive fruit, lumalabas ang olive oil. Ibig sabihin, kapag may crushing, may nakikitang benefits. Kapag may crushing, merong anointing. Kapag may crushing, merong deliverance. Kapag may crushing, merong blessing na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya huwag tayong malungkot kung minsan tayo po ay dinudurog ng kaaway. Sa mga pagsubok, sa mga problema, instead na tayo po'y magpasalamat. Kapag tayo po'y pinipiga ng maraming pagsubok, ito po'y pagpiga ng kaaway upang tayo po'y mawala sa Panginoon. Ngunit ito'y pinapahintulot ng mahal na Panginoon. Yung pagdurog at pagpiga sa iyo, ito po'y malaking pagpapalang idudulot ng mahal na Panginoon. Kung walang crushing, hindi i-crush, hindi pigain ang olive fruit, walang lalabas na olive oil. Walang benefits. Kapag may crushing, may anointing. Kaya po pala, nagtataka ako, mga minamahal, na yung mga anointed preacher ng Jesus Miracle Crusade, ito po yung mga preacher na nakaranas ng mabibigat na mga pagsubok. Amen? Totoo pala yung sinabi sa akin ng ating beloved Kuya Jun, mga minamahal, Isguera. Ang sabi niya sa akin, Brother Joe, yung preacher na matalim mangaral, ito po yung mga preacher na dumanas ng matinding paglilinis, matinding pagtuturo, matinding pagtutuwid, matinding paghugas, matinding pagdurog ng mahal na Panginoon. Pag malampasan nila ang grabing paglilinis, pagtutuwid, i-anoint sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag walang crushing, walang anointing. Kung gusto mong maging anointed singers ka, maging anointed na instrumentalist ka, maging anointed na preacher ka, hayaan mo ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, iparanas sa iyo ang maraming pagsubok sa buhay. Dahil kapag malampasan mo ang maraming pagsubok sa buhay, mga minamahal, ia-anoint ka, lalangisan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kapag walang crushing, mga minamahal, walang benefits. Sometimes, we need to be crushed kapag mayroong crushing, lumalabas ang anointing. Ibig sabihin, every time we crush, deliverance and blessing will flow in our lives. Amen? Kapag mayroong, mga minamahal, pagtuturo, paglilinis ang mahal na Panginoon at tayo po'y makalampas, makasurvive tayo sa paglilinis at pagtutuwid ng Panginoong Hesus, mga minamahal, deliverance and blessing will flow. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, even our Lord Jesus Christ endured suffering and pain. Last verse po, mga minamahal, Luke chapter 2, verse 42. Amen. Praise the Lord. From the book of Luke chapter 22, verse 42. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 22, talata po ay 42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We notice in this verse, in this passage, our Lord Jesus Christ knows that He faced suffering. Makita po natin sa passage na ito na hindi pa dumarating ang kahirapan sa buhay ng mahal na Panginoon. Yung pagpapahirap sa Kanya, alam niya na po na siya idadanas ng kahirapan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya makita mo, yung prayer niya, mga minamahal, ang sabi niya sa verse 42, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thy will be done.
Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Ama ko, kung inyong nais, alisin mo sa akin ang kopang ito. That is, yung sinasabing cup, that is word suffering. Amen? That is word suffering. Ibig sabihin ng salitang kopa, yan po mga minamahal ko ay suffering. Sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Take this suffering from me. Kunin mo yung hirap na ito na aking dadanasin. Pero ang sabi niya, yet not my will, but thy will be done. Hindi ang kalooban ko, Panginoon, ang masunod, kundi ang kalooban mo ang masunod sa buhay ko, mga minamahal. Amen? Hayaan natin ang kalooban ng mahal na Panginoon ang masunod. Kung may darating na pagpapala, yan ay kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Kung may darating na pagsubok, yan ay kalooban. May layunin ng ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niya, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, siya po'y bubugbugin. Alam niya na siya po ay luluraan. Alam niya na siya po ay ipapako sa krus. Alam ng ating mahal na Panginoon na siya po ay pahihirapan. Alam ng mahal na Panginoon na siya po ay papatayin. Alam ng Panginoon, mga minamahal, siya po ay magdurusa. Dahil sa isip pa lang, alam niya na siya po ay pahihirapan. Kaya nga po siya po ay nagpray sa ating mahal na Panginoon that, Father, let this cup pass from me. Hayaan mo ang kopang ito'y mawala sa akin. Ang suffering na ito ay mawala sa akin. Yet not my will, but thy will be done. Ang sabi niya, Panginoon, kung ako lang ang tatanungin. Amen. Ayaw niyang maghirap. Ayaw niyang magdusa. Let this cup pass from me. Let this suffering pass from me. Sabi ng mahal na Panginoon, yet not my will be done. Yet not my will, but thy will be done. Hindi po ang kalooban ko, Panginoon, ang masunod, kundi ang kalooban mo ang masunod sa buhay ko, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Makita po natin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, hindi siya sumuko kahit alam niya na siya'y maghihirap. Hindi siya tumanggi na harapin ang kamatayan dahil alam niya na kung tatalikod siya at hindi siya tatalima, mga minamahal, bagamat alam niya sa daranas ng kahirapan, hindi po ito tinalikuran ng Panginoon dahil ang Diyos ay nakafocus doon sa gantimpala, mga minamahal, bunga ng kanyang pagdurusa. Amen? Kung hindi po ang mahal na Panginoon tumalima sa pagpapapako sa cross, walang kaligtasan ng sangsinukob sa ating panahon ngayon. Walang langit, walang buhay na walang hanggang, mga minamahal, na inilaan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sabi ng Biblia, tiniis ng Panginoon ang lahat ng hirap upang tayo po'y makasumpong ng buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ganon din po tayo. Huwag tayong bibitaw agad-agad. Huwag tayong aayaw, huwag tayong tatalikod, huwag natin tatalikuran ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kahit anong pagsubok, mga minamahal, suungin natin ang pagsubok dahil may gantimpala, mga minamahal, sa likod ng mga pagsubok. There's always a blessing behind the tears. May biyaya, may pagpapala sa kabila ng pagsubok. Sa oras nito'y awitan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal, at luwalatiin natin, itaas natin ang kanyang dakila at banal na pangalan. Kapag matindi ang purpose, matindi rin ang pagsubok na darating sa atin, mga minamahal. Kaya tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon, huwag tayong bibitaw. Amen. Sa mga pagsubok, minamahal, patuloy na maglingkod. Ang langit ay atin, ang langit ay at buhay na walang hanggang ay inilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating buhangin. Hallelujah. Para bang imulakan at kairami mong pena, para ba susukin na pagbukin ka. Puso lang iyong mata, di ba nagkatayo ka pa? Alam mo Diyos ay kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasama. Huwag kang magpapagod, lalayo mang hihina. Nagpapigil ka pa ng Diyos, mahal ka niyang buhos. Huwag
pag-asa, darating din ang mahal, kasama sa ipapangon ka na muli, kung ika'y na muli, ikamayan yan sa tuwing pagdarapa. Malayo niyang iyong panating, wala namang malikang muli. Kaya mo yan nabigan, kasama mo siya. Huwag kang ibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapagod, lalayo ang hihila. Gagamitin ka ba ng Diyos? Mahal ka niya ang Diyos. Huwag kang ibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang mahal. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapagod, lalayo manhihina. Sabay-sabay tayo kumamit sa mahal ng Panginoon. Pagdating sa mahal ka niya ang Diyos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapagod, lalayo manhihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang mahal. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapagod, lalayo manhihina. Huwag kang mahal ng Diyos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapagod, lalayo manhihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang Yes, Lord. Hallelujah. Uwing ka, mahal ng Panginoon. Minamahal tayo po'y sama-sama ang manalangin. Sabi ng ating pinag-aralan, aming mahal, the moment that you commit, mga minamahal, commit your life in Jesus, ikaw ay target na ng kaaway. At huwag tayong magtaka, minamahal, kung may mga pagsubok. Instead, ipag-pray natin na tayo po'y palakasin, panghawakan ng mahal na Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Magtiwala, manatiling umasa, manalig sa mahal na Panginoon, sa katapatan ng kanyang mga salita. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Ito po yung pagkakaiba, mga minamahal, kapag naglilingkod ka sa Diyos. Dahil ikaw ay nagtitiwala sa bawat pangako ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ganang amin, wala kaming magagawa. Batid mo, mahal na Panginoon, ang aming kalakasan ay may hangganan. Ang aming kalakasan ay may limitasyon, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, wala kaming magagawa kung ikaw ay wala. Batid mo, Panginoon, na kailangan ka namin higit kanino man. Kailangan ka namin higit sa anumang mga bagay. Pagkat ang buhay namin ay ikaw ang lahat sa amin, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat, Diyos, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagtutuwid, sa gitna ng paglilinis,
sa gitna ng iyong paghuhugas, mahal na Panginoon, upang kami maging sakdal at kaaya-aya sa iyong harapan. Papagtibayin mo ang aming mga pananampalataya, mahal na Panginoon. Tunay na sa iyo po kami umaasa sa pangalan ng Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. As a point of contact, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Sawayin natin sakit gumaling, problema malutas, sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, leading prayer for our beloved Honorable Pastor, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong mo ito sa aming mga ulo. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyo ng adlang gawat na lang ng kaaway. Cast out right now, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out. In the mighty name of Jesus, demonyo ng karamdaman, problema, mga kahinaan, kahirapan, hadlang sa aming paglilingkod, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman na nagpapahirap sa aming katawan, sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Lahat po tayo tumayo. Minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin at luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at para po sa ating special love offering, ang ating pong special love offering, ito po ay linilikom natin at ililalaan po natin para po sa maintenance ng ating pong mga sasakyan. At the same time, mga minamahal, ay para po pambili ng pyesa ng ating mga sasakyan. Kahabagan ng mahal na Panginoon, salamat sa ating dakilang Diyos. Naayos na po, mga minamahal ko, yung ating L300, mga minamahal. Salamat sa mga kapatiran natin na nag-pledge. Amen. At nagkaloob ng kanilang mga pledges. Meron po tayong kapatiran na nag-pledge worth of 5,000, ang isa ay 2,500. Isa po ito na nakatulong para po mapaayos yung ating L300. At kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, within this week ay mapapaandar na po natin yung ating ELP, mga minabad dyan sa shop. Amen. Na ating pong pinakyaw po natin yan ng worth of 15,000. Amen. Plus sa mga pyesa na ating binili, siguro nearly 20,000 din po, mga minamahal. At napakalaki po ng tulong ng special love offering na inyo pong ibinibigay, mga minamahal, para sa ating mga sasakyan. At mga minamahal, loobin ng mahal na Panginoon, yan po ay dahil yung kanya pong sahig, mga minamahal, ay sira na po. Kailangan po natin ng 3 plain sheet, mga minamahal, at saka oxygen, at saka acetylene, mga minamahal. And then, tatrabahuin po nila yung isa nating sasakyan. Loobin ng ating mahal na Panginoon, magagamit po natin ito para sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayong magbigay at magkaloob sa gawain ng ating buhay na Diyos. Aking po binibigyan pong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid para po sa ating special love offering, ating beloved brother Aljo Dugos, sa pananalangin. Tayo po may kisang malangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang magpapalang Diyos, pagpapasalat, Malpayan Jesus, tagamabalang Panginoon, diba ako sa aming special love prayer, Panginoon. Ikaw po magpala sa bawat isa sa mga kapatiran, Panginoon, na walang sawang sumusuporta at matapat na nagbibigay. Siyempre, balagawan, ikaw po magpala sa kanilang Panginoon, sa kanilang mga negosyo, kung ano man ang pagkitaan, Panginoon, ikaw po magpalago, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, ikaw po mag-promote, kung sila po ay makapagpatuloy na makapagbibigay sa gawain ito. Amin sa madalangin, sa matamis, sa makapangyarang pangalan mo, Malpayan Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, i-follow up ko po yung ating announcement kanina regarding po sa ating canteen. Mga minamahal, ang ating pong announcement, mga minamahal, ay para po sa ikakaayos po ng ating pagsamba. Amen? Dahil kapag tuloy-tuloy po yung bukas ng ating tindahan, sometimes kahit preaching na, bili pa po tayo ng bili. Amen. Kaya hindi tayo nakaka-focus sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Kahit po Lord's Prayer, bili tayo ng bili. Samantalang yung Lord's Prayer, yan po ay napakahalaga na dapat lahat tayo ay nakataas ang ating kamay sa pag-awit sa ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na kung Lord's Prayer. Alam po ninyo yung Lord's Prayer, kumbaga sa national anthem.
Amen. Sa ating pong Jesus Miracle Crusade, yan po yung ating theme, mga minamahal. Kumbaga, sa lahat ng kanta, yan po yung kanta na talagang ino-honor natin, yung Lord's Prayer, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag Lord's Prayer na, time na ng kanta ng Finest Choir, dapat lahat tayo ay nandito, nakafocus tayo sa pagtaas ng kamay, sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya before ng ating Finest Choir, hanggang sa pagkatapos ng ating preaching, sarado po yung ating tindahan. Kaya kung kayo po ay bibili, wala pa po ang kanta ng Finest Choir, bumili na po kayo dahil pagkatapos po o before kumantang ating Finest Choir, isasara po natin for the meantime lamang po yung ating tindahan hanggang sa ating preaching time para ma-focus po natin ang ating oras sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout praise the Lord. Dahil kung palagi tayong nandun sa tindahan, wala tayong mapupulot, mga minamahal ko, regarding dun sa ating preaching time. Kaya po natin ginawa yon para po sa ikaayos at ikaluluwalhati po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pong mga schedules, mga minamahal ng ating services, every Wednesday po, mga minamahal, alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Every Friday, alas 3 din po hanggang alas 8 ng gabi. Every Sunday, alas 10 po ng umaga hanggang alas 3 po, mga minamahal ng hapon. Ipagpaumanin po ninyo kung minsan lumalampas po tayo ng oras. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pong box na naandyan, mga minamahal, yan po ay wala pong sapilitan kung gaano lang po ang hipo sa inyo ng mahal na Panginoon. Ang purpose po, bakit tayo nagkakaroon ng fundraising, na andyan po yung ating box, mga minamahal, ay para po makapagpagawa po tayo, mga minamahal, ng ating instrumentalist area. Gawa nga po ng ating instrumentalist area dito, nahihirapan po sila dahil hindi po nakikita ng instrumentalist yung pagkanta ng Finest Choir. May mga sinyasan po sila, mga minamahal, na hindi nakikita ng mga instrumentalist. Kaya ang ating gagawin is iurong natin doon ng konti yung ating instrumentalist area at itong area nito ay gagawin nating webcast room. Amen. Hindi na po dito sa likod, ililipat po natin yung webcast room dahil aayusin po natin ito, mga minamahal, at gagawan po natin ito ng another extension, kwarto, ayusin ang CR, para po, mga minamahal, in case na next anniversary natin, pumasyal ang ating beloved children, meron na po silang kwarto, mga minamahal, na paglalaanan. Amen? Kumbaga, area po ng ating mga beloved children. Luubin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya kung kayo po ay hinihipo, tulungan po ninyo kami sa ating fundraising. Yung ating nalilikom na pera na yan, mga minamahal, sa box. Nung una, ay binilang po namin, kung hindi ako nagkakamali, ay 2,300 plus. Pero mula noon hanggang ngayon, siguro mga 3,000 more or less na po yung amount. Plus, yung ating mga instrumentalist, ilan sa ating mga webcast crew, mga minamahal, ilan sa ating pong, nasa ating pong mga minamahal control, yung mga manggagawa na andyan, yung kanilang blessings, mga minamahal, ay hindi na po nila natatanggap, mga minamahal. Ito po ay kanilang iniipon. Lately, nabilang po namin worth of 15,000 na po ang kanilang ipon. Nagsasakripisyo po sila na yung blessing nila, hindi na nila po kinukuha para po, mga minamahal, maayos po yung ating instrumentalist area at the same time yung ating webcast room. Kaya humihingi po kami sa inyo ng tulong, mga minamahal, para po masuportahan yung ating fundraising. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. At mga minamahal, magpapaalam na rin po kami sa inyo. Baka 2 weeks, mga minamahal, loobin ng Panginoon, kami po ay mag-vacation. Baka magtakay, wala po kami rito. Sabihin ko na lang po sa inyo, mga minamahal, na loobin, mga mahal na Panginoon, bukas, Lunes, magbiyahe po kami papunta ng Leyte. At isama po kami ninyo sa inyong mga prayers na kami po ingatan ng mahal na Panginoon. At makabalik po kami ng maluwalhati sa lugar na ito, mga minamahal. Loobin ng Panginoon, 2 weeks naman po yung aming vacation. Mga minamahal, dahil siyempre may mga magulang tayo na kailangan din po natin hindi pabayaan. Yung aking beloved mama, mga minamahal, mag-isa lang po siya doon sa bahay. Imagine, birthday niya, Pasko, New Year, wala kami. Kaya, papasyal po kami, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil may mga magulang din tayo na kailangan din natin alagaan. Amen? Responsibilidad din po natin yon, mga minamahal. Kaya, hindi natin sila pwedeng pabayaan. 2 linggo lamang po yung aming hinihiling. Loobin ng mahal na Panginoon, after 2 weeks, magsumikap kaming makabalik, mga minamahal, sa lugar na ito. We love you so much, mga minamahal. Hindi pa po kami gaanong katagal dito sa Zamboanga, almost 7 months pa lamang po siguro. Pero na-in love na po kami sa inyo, na-in love na po kami sa gawain ng mahal na Panginoon.
at loobin ng Diyos, mga minamahal, as soon as possible, ay makabalik din po kami. Mga minamahal, actually, ayaw nga po kaming payagan ni Ate Pasite. Grabe yung aming panliligaw sa aming beloved ate na payagan talaga kami. Salamat sa mahal na Panginoon dahil nahipo din po siya, mga minamahal. Pinayagan din po niya kaming umuwi. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon at wala naman po tayong iba pang mga announcement. Akin na lamang pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Mark Mahinay, para po sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin lahat, tayo po'y tumayo, mga minamahal, ipabaon po ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating puso at sa ating kaisipan. Manalangin po tayong lahat. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang bupala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa, mahal pang Isus. Sa iyong dakilang makapangyarihan pangalan, maraming salamat, mahal pang Isus. Hallelujah. Sa mga araw na ito, mga Pinoon, hallelujah, mga Pinoon, sa amin natapos na badal na gawin sa dakong ito, mga Pinoon, simula sa MC, mahal pang Isus, pagawitan ng joyful song, solemn songs, pagbigay ng ba't ibang patotoo, mga Pinoon, pagkatahan, mga Pinoon, pag-aawitan ng malapit choir, mahal Pinoong Isus, hallelujah, sa pagbibigay, mahal Pinoong Isus, ay kitigit sa lahat, mahal Pinoong Isus, sa iyong banal na salita na pagkain na aming kaluluwa. Maraming salamat, mahal Pinoong Isus, kami nabusog, mahal Pinoong Isus. Lord, sa pag-uwi po namin, mahal Pinoong, pag-ingatan niyo po kaming lahat, mahal Pinoong, hallelujah, paratingin niyo po ng lalahati sa kanyang tahanan, mahal Pinoong, kayo po mag-provide ng pangailangan, mahal Pinoong Isus, hallelujah, mahal Pinoong Isus, hallelujah, mahal Pinoong, hallelujah, maglahat po kayo ng maraming anghel upang kami pag-ingatan, mahal Pinoong Isus, hallelujah, muli, mahal Pinoon, ibalik niyo po kami, mahal Pinoon, hallelujah, sa darating, mahal Pinoon, hallelujah, muling gawain, mahal Pinoon, sa dakong ito, mahal Pinoon, hallelujah, sunod panalangin ng aming ginagalang at mahal na pastor, in just mighty, precious, holy name, amen, hallelujah. Amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, minamahal, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen and amen. Sa lahat po na magpapalayas dito sa harapan, sa magpapakounsel sa ating pre-church area, mag-ingat po sa pagsakay, sa pagtawid, sa pagmamaneho, minamahal, upang tayo po'y makarating ng payapa, ligtas sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos. God bless us all.